Ayun, magandang araw po, no. Ngayon po yung biyahe natin ngayon sa Baag, San Jose. Ayan, nakatali na po yung mga ipamimigay. Naghati-hati po kami dun sa mga ipamimigay po natin, no. Ito 5 pack ito na tigta 3 kilo po, no. Ayan. So, magkikita-kita po tayo sa branch. Iyon. Ipapagulong po natin siya para hindi po tayo mag-ingay. Nakakaya po sa mga kapitbahay. Ayan. Yun, dito po natin paandarin. Ayun, magandang araw po, no. Isang mapayapang linggo po sa ating lahat, no. Binigyan tayo ng magandang panahon ng ating Panginoon para po ma-serve natin yung mga dadalhin po natin ngayon. Sa mga kasama po natin na magra-rides ngayon, ride safe po para sa atin. Enjoy lang po natin yung rides para chill lang. Ayan. Ang meet up po natin is sa Bodge Tarlac po, no. So ngayon makikita natin yung mga iba-ibang big bike ng Bodge. At saka kung gaano po kasarap ang maging Bodge owner. Ayan. Meron po tayong ganitong mga activity pagka Bodge owner ka. Ngayon magkikita-kita tayo. Hindi lang po ito basta rides, no. Mamimigay po tayo sa mga kapatid nating mga Aita sa Sitio Baag, Iba, San Jose, Tarlac. Yan. I-update ko po kayo from time to time. Tara po, biyahe na tayo. Ayun. So papunta po tayo ng branch ngayon kasi doon po yung meet up natin. Ang call time po natin is 6 o'clock. Ang oras po ay almost 5:40. So dahil host po tayo, before mag 6 sana nandun na tayo. Then 6 o'clock sana unti-unti na pong dumating or nandun na po lahat. Konting stretching, konting yung mga gusto po magkape, magkakape po sa opisina. At take off po tayo ng 6:30 AM. So ang call time naman po kasi natin sa Baag is 7:30. So mag-i-start na po tayong mamigay after na 7:30. Yun. Madami pa tayong gas pero pagkakarga na po tayo. Ayun, 5:40 ang eksakto po nating oras. Dahil po last quarter na po ng taon, ay yung pong ganitong oras natin is medyo maliwanag na. Minsan po kasi pagka mga second quarter, third quarter ng taon, madilim yan. Yun yung 6 o'clock, madilim pa.
Tapos yung 6 o'clock madilim na. Parang siguro sa madalit salita, mahaba na po yung, hindi natin pwedeng sabihin gabi, no? Kasi may oras po yung gabi, pero base sa yung ano niya, mahaba po yung madilim. Yun. Kasi hindi pwedeng mahaba yung gabi, kasi kahit third quarter, second quarter o fourth quarter man ng taon, iisa lang naman po yung oras nung yung PM natin at AM natin. So yung dilim mas mahaba na kesa dun sa araw. Yun. Time check 42 sa 5:42 po. So malamang sa malamang si Master Ricky nandun na. Maaga po yun eh. More or less wala naman po tayong nakalimutan, dahil nung Sabado po natin Biyernes po pa tayo nagpe-prepare ng ating mga gamit. Pero nakakatawa man po, no, kahit anong prepare mo, kahit 1 month ka pang mag-prepare before yung lakad mo, at the end meron ka pa rin makakalimutan, no? Panoorin po ninyo ito, subaybayan po ninyo yung rides natin. Anong tawag dito, napaka fruitful po netong rides natin. Tapos sa mga gustong makakakita sa mga big bike ng Bods, ngayon makikita nyo, ito nga, itong dala natin is yung DS. Ito po yung oldest version nung mga 500, kasi ito po yung DS 500. Ito po yung 1717 ng gulong, tapos nakamags. Wala po tayong kasamang DSX eh, sayang. DSX 500 yung kasunod po nito, yung naka-mags po siya, ay naka-spoke na po siya, tapos 1719 na po yung gulong niya. Tapos yung DSX 525. Magkarga na po tayo para ano, yun, kahit 200 lang. Ma'am, 200 po, premium. 200, sir. Masok ko na lang sa iskinita, bawal daw maganda. Pinagsabi. Ay, sorry ma'am. Hindi ko kasi nalagaan. May butas ko ba yan, sir? Po? Ano na? May butas ko ka. Ayaw. Baka po kasi tumalas. Pag di siya Ano daw? Uy. Diba yung, alam mo yung, diba yung talipapanin na ako? Yung sa kapila. Diretso mo yun. Diretso ka, basta yung makikita ng kaila. Okay. Ay, hindi ko alam yun. Huwag nga daw kasi magatid eh. Hindi, lang ako dito lang sa kanto dito. Salamat po Bongga. Balik ka kasi. Balik ka. Hindi man po sila halatang magkapatid, no? Ayun, medyo naka full tank po tayo. Ang fuel efficiency po ng lineup ng Bods ay 27 kilometers per liter. Actually ito nagto 27 to 29 po ito.
yung mga 500 series natin, 500cc natin, yung mga 525 natin nag 225 po, 227 naman. Kaya nga gusto mong weekly, every pwede ka mag-stroll, pwede ka mag-rides. Yung mga kasama po namin nag Philippine Loop, 2,000 lang daw na nila. North Loop, sorry. North Loop po. Ayan na po yung mga kasama natin, no? Oh, naku, ba't di ko kilala? Ayun. Pwede ya pong ilelek yan Ay! Kinine mo! Si Boss Nat, si Sir Parnes. Nagkape na kayo, Sir? Bubelo kayo pa, sir. Wah. Parang Ricky. Boss, Ayan po. Prepare muna po tayo. Ayan po. We're about to take up 1, 2, 3, 4 apat na adventure, isang 525R, 500R, at saka po yung parating na 500 AC. natuloy yung libing ng ngayong paa. Paano pala nga kumakalat pala nga ako kalima dito. Ayan po, take off na tayo. Hintayin na lang po natin si Nestor. Pabalik na po siya. Si Boss Nat, si Sir Michael B, yun. Good job. Alas 7 ang take off po natin. So ayun,
biyahe na. So meron po tayong kasama na sasakyan. Bali, apat po tayo na adventure. Isang 500R, isa pong 525R, isang 500 AC. Tsaka yung po mga 500, yung po mga adventure natin, ako po yung naka 500 DS, tapos tatlong 525R. Tutuusin, ano po tayo, bali 6. Si Boss Sir Mike, Boss Nat, at saka si Sir Harry. Wala na po yung mga kasama natin. Tayo po ang aalalay kay ma'am. Siya po ang may dala ng pagkain, ng mga ibibigay po natin, pagkain natin. Yung mga iba po natin nakasama na manggagaling po ng Region 2. Tama, yun, Region 2. Hindi po sila nakasama sa kadahilan ng maulan po daw doon, no? Nag-update po sila, maulan daw, kaya hindi po sila nakabiyahe kahapon. Yun, isipin nyo from dito sa Region 3, napakaliwalas po ng ng panahon, tapos sa Region 2 maulan daw po doon.
na po yung mga kasama natin, no? Hindi po nila naalalayan tong sasakyan. Ba't di nila tinansya? Ayan, eto na po. Tuminto lang tayo saglit. So, kumpleto na po tayo. Ang nasa harapan po natin is si Boss Nat. Ayan. Yun. Tapos si Master Ricky. Ang nauna po ngayon sa atin yung nakasasakyan, kaya medyo adjust tayo ng pacing. Ayan. So eto na, open lane na. So Bods Rides, meron po tayong charity rides ngayon, Sunday po. Ito po ang magkakaroon tayo ng pagbibigay po ng konting tulong sa ating mga kapatid na Aita. Yun. Mga Bods owner po ito, Bods family. Natin nabuli ng kasama po nating nakasasakyan, kaya medyo nag-adjust po tayo ng pacing natin para mahabol po natin yung kasama natin.
makikita na naman po natin ang ganda ng bayan ng San Jose. Diba? Sabi nga nila, pagka ang pogi daw ay nagpunta sa bundok, nature lover daw ang tawag doon, no? Yun yung kasabihan eh. Pag daw pangit ang nagpunta sa bundok, rebelde daw ang tawag doon. Naano ko lang yun, nabasa ko lang naman yun. Bigla ko tuloy naalala kasi yung mga bundok dito. So napakaganda po ng tanawin dito. Ayan, maluwang na kalsada, magandang tanawin. Yan po ang pangunahing kabuhayan nila dito, pagsasaka. Kaya nung nag-lockdown po tayo dahil sa COVID, ang mga magsasaka po natin ang last man standing, no? Kasi sanay yung mga yan, kahit hindi magpunta ng bayan ng kahit kalahating taon kamo, buhay po ang mga yan, no? Sa ibang bansa nga po, yan po yung isa sa pinaka nirerespetong profesyon o kabuhayan, ang pagsasaka, yung farming. Sabagay kahit saan naman, kahit sa atin naman po na mga Pilipino, isa yan sa mga nire-respeto. Actually, isa yan sa mga kailangan, isa ang mga farmer po sa dapat na irespeto po sa buong mundo. Napakalaki po ng bahagi nila sa atin. Kaya po hanggang ngayon masagana at masustansya ang nasa pagkainan natin dahil sa mga farmer. Do pangunahin po nila is yung bigas, pero syempre nandyan po yung gulay, nandyan ang prutas, livestock raising, ano. Dito po alaga pa po ang ating mga kabundukan o green. Ayan, hindi pa po sila deforest na tinatawag. Sana all ganyan po ang mga bulubundukin, no? Yan po yung napakalaking panglaban natin sa baha. Kaya nga po sabi nila, no, isang puno ng kahoy can hold 1,000 liters ng tubig. Yan. Kaya isipin nyo kung ilan pong puno yan, ilang milyon na litro ng tubig ang kayang i-hold nyan. So hindi po babagsak sa kapatagan ang tubig, kaya po tayo binabaha dahil dyan. Sa baba naman, ang pangunahing dahilan, yung drainage system natin, nandyan na yan, eh. So, hindi po kasing laki ng mga taga-karatig bansa po natin, pero since meron drainage, sabihin mo lang dahil maliliit po yung drainage natin, babaha pa rin naman. Pero mabilis sanang humupa. Ang problema po sa atin, mabilis bumaha, matagal humupa dahil nga po sa basura. Yan, tama po, dahil sa basura. Tapos sa bundok naman, yung mga bundok po natin na deforest, dahil naman po dyan. Kaya kung titingnan nyo, no, kung mabilis na i-analyze po natin, napaka basic lang po. Hindi po ang kalikasan ng dahilan kung bakit tayo binabaha, no?
Hindi po yung malakas na ulan, hindi po yung walang tigil na ulan ang dahilan po kung bakit tayo binabaha, no? Malinaw po na ang dahilan po ng pagbaha natin sa taas, ang dahilan po natin yung deforestation na tinatawag. Wala na pong mga punong kahoy na mag-hold po sa tubig. Mag-hold po sa lupa para wala sanang soil erosion. Ang may gawa po niyan tayo po na mga tao. Kaingin, illegal logging, dahil hindi po kayang sirain ng hayop yan, no? Alam nyo po kaya natatapik po natin yan. Hindi naman ako nature lover, mga brad. Nagkataon lang po na yung abang lingkod ay isang forestry, no? Kaya kahit papano na appreciate po natin ang kalikasan. Yan. Kasi po kung hayop lang, no, napakasakit isipin na kung ang hayop lang po hindi kayang sirain ang ating kagubatan. Kahit pa po yung elepante na napakalaki, kahit tigre, kahit sino man po yan, hindi kayang sirain ang ating kagubatan, no? So ibig sabihin, tao lang po talaga. Kahit po yung bagyo, hindi kayang sirain ang kagubatan natin ng ganun-ganun na lang. So hindi po malaking bagay yung malaking parte yung tao. Halos tayo po talagang sumisira ng ating kagubatan. Sa taas yun. Dito naman po sa baba, ang parte po natin ay basura. Alam nyo po yung isang balat ng candy, di ba? Pag kinain po natin yung isang balat ng candy, tatapon natin. Tama po, no? Kasi iniisip natin, hindi naman kayang bumara nung isang balat ng candy na sa mga drainage, which is tama nga naman. Napaka-OA naman kung isang balat ng candy kayang barahin yung ano, no, yung kayang barahin yung ating mga drainage. So hindi naman, pero ang problema, hundreds of thousand, kalahating milyon puno na tao ang magtatapon ng isang balat ng candy. Yun po kaya nang bumara sa isang drainage po. At yun po wag nating inaasahan na matutunaw dahil plastic po siya. So araw-araw po gano'n, araw-araw gano'n. Gaano mang kalaki ang drainage natin. Ang pinag-uusapan po natin dito is plastic pa lang, balat pa lang ng candy. Wala pa yung balat ng chichirya, wala pa yung diaper, wala pa yung yun na lang, balat ng candy. Doon na lang po tayo magsimula. Napakalaking bagay po kung gagawin natin yung part natin. O yung balat ng candy mo, binulsa mo, tinapon mo sa tamang tapunan. So may laban tayo ng konti. Hindi man tayo makakatanggal ng baha, makakatulong na tayo sa mabilis na paghupa po ng baha. Kaya
kung titingnan nyo, no? Napaka basic po, napaka basic sana, kaya lang talagang ganyan. Pero ano, tingnan nyo po dito, ayun, tapos na po tayo. Tapos na po. Bale, pupunta na tayo ngayon sa doon sa may tulay, doon sa picture. Tapos Budel Fight. Maraming salamat po sa suporta kay ma'am. Naku, napakaraming salamat po sa inyo. Hindi po nakasama yung mister niya, yung isa pong bodge owner natin. Dahil busy po, may emergency po siyang nilakad. So sabi niya, siya na lang daw po ang sasama. So grabe. Ngayon, punta naman po tayo dito sa may tulay. Picture. Tapos Budel Fight. Pupunta tayo sa Iba. Napaka-successful po, no? Ako, may i-consider ko po na napaka-successful po nung ating ginawang charity. Napasaya po natin kay ma'am, dun sa dalawa po natin kasama na girl, yun, asawa po ni Sir Harry, tapos yung asawa po ni Sir Son. Marami pong salamat sa inyong dalawa. Ganyan po kaganda ang view dito. Yan. Although galing na tayo dito, pero tatlo lang tayo noon. Ngayon, ayan na. Napakaganda. Tingnan nyo naman. Yan. Yun po. Ayan, doon tayo sa may tulay. Oh, tingnan nyo naman po ang ating view. Dito po yung ano, yung pinuntahan natin na may falls. Ano ta po, mini falls. Ayun po. Oh, galing, ganda. Ayun po yung ano natin. Ayun po yung falls, oh. Yun. Di ba? Oh. Po, kung magtampisa-tampisaw lang, not bad na.
Kaya pala nagmamadali kang isama mo ako ha. Kaya... Yun. Pag yan na wala yan, nalaglag yan. Ako muna naman ako. Video. Dapat Toyota. Malapit na po tayo sa pagkakainan po natin. Part pa rin po ng ano ito, ng San Jose Tarlac. Ito po yung huling bayan ng Tarlac province na ano, dati ito po yung pang 18 na bayan ng municipality of Tarlac. Talaga pong okay pa yung mga ano dito, bundok. Yan, kung makikita nyo, talagang green na green. Ayun, nagyaya po si Sir sa kanila dahil di ba nga po nabanggit natin kanina, tiga rito siya, so nagyaya po siya na dumaan tayo sa kanila. Ayun, ay papasyalan po tayo. We're about to take up.
papunta na po tayo sa bahay po ng isa sa mga kasama natin. Punta daw tayo sa kanila. After po namin dito kay Sir, uwi na rin po kami. At least tapos na po. Very successful po ang ating ginawang charity rides. Nakakain po kami ng sama-sama. Nag-boodle fight po kami kanina. Hindi ko na po nakuha ng video. Pauwi na rin po kami. Maraming pong salamat sa pagsuporta. Maraming pong salamat sa pagsama nyo po sa amin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Salamat.